Kusog kaayo ka buto-buto, igugma ko kanimo. Murag ang butso ka aso-aso, igugma ko kanimo. Kusog kaayo ka buto-buto, nag-text ko kanimo og I love you, nag-reply pud ka nako og I love you too. Baby unta in anira ta perme, tamis ka ayo mo. All right. Good evening, good morning, and good afternoon. Kung saan man tayo dako ng mundo. Okay, so I would like to ask sa chat box, pa-type nyo sa chat box if klaro ba yung ano ko, yung boses ko. Loud and clear po ba? Klaro po. Okay, thank you. Thank you. So, I'd like to start. Welcome to our Build Your Future orientation. Tonight, I'm going to share some of the information that is very relevant to our current situation, especially our financial side. No? So, I hope everyone are safe and healthy. Okay, so before we start, I'm asking to thank the person who invited you in this webinar because I'm sure na marami tayong matutunan. Okay? So, matutunan natin kung how money works. Matutunan din natin is yung how to be prepared financially if kahit anong sitwasyon ang dumarating sa atin about financial aspect. So, sabi nila, money is not everything. So, hindi daw mabibili ng pera ang kaligayahan. Actually, totoo. Pero, lack of money affects almost everything. So, that's why money need to be studied and we will not taken it for granted. So, lahat naman siguro tayo, no, may mga pangarap sa buhay. Right? So, ang tanong, how big is your dreams? Okay? So, let's admit our dream has a monetary value. Example, kung gusto mong magkaroon ng malaking bahay, gusto mong magkaroon ng magandang sasakyan, di ba? Kailangan din ng pera yan, right? So, kaya, gaano kalaki ang ating dreams, but our income is small. So, anong mangyayari? Ang dream natin ang mag-a-adjust sa ating income, right? So, kung ang dream natin is four-wheel car, anong mangyayari? Kasi nag-a-adjust yung dream natin, magiging bisikleta na lang, right? Nagiging padyak power from the four-wheel power, right? So, parang sinosuppress natin yung dream natin. Ano? Alam nyo, life is too short. So, kailangan di tayo hanggang dito na lang, right? Kasi usually nag-retire tayo na wala tayo, pero di pa natin narating ang mga pangarap natin. Kaya kung meron tayong big dreams, you work hard for it, that your income will adjust to your dreams. Right? So are you excited? Excited na ba tayong matutunan? Okay, so magsimula na tayo? Okay. So, ipakilala ko muna yung sarili ko. I'm Jason Arquiliano and this is my wife, Crislani Arquiliano. We've been IMG members since October 2019, so since last year. Now, we're both a financial educator and advocate. Nagiging investor na rin kami at entrepreneur. Gumagraduate kami sa Bachelor of Science in Physical Therapy. Dati, pinag-aralan namin yung sakit sa katawan. Ngayon, ang pag-aralan natin is yung sakit sa bulsa. So, meron ba dito na may sakit sa bulsa? So, kasi, pag meron dito, pag may problema sa bulsa, if kulang, tuturuan ko kayo paano pagkasyahin. If sobra naman, paano siya i-manage.
So I'm very confident after this session, anuman yung financial challenges natin sa buhay, sigurado po ay masusolusyonan natin yan. At may opportunity tayo na i-share sa ating mga kapamilya, kaibigan, kapuso at kakilala. Okay? So mag-start na tayo. So ang talk natin ngayon ay hango sa libro ng IMG, The Secret to Saving and Building Your Future. Financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So hindi lang daw to pang mayayaman, kundi para sa lahat. Okay? So agree po ba kayo? Okay, so it can be a book for a big change in your financial situation. Maybe we're struggling now in our financial aspect. If yes, this training is for you. So para sa inyo to. Okay? So, sino nga ba si IMG? So, IMG stands for International Marketing Group. Na-establish siya noong 2002. So, magdadalawang dekada na siya. So, almost 20 years. So, napakatagal na pala ng IMG, no? Then, alam niyo ngayon, IMG is the one of the biggest and fastest growing financial services company in the Philippines. So, yung main office niya is nasa Makati City, Kings Court Building. So, ano nga bang ginagawa namin dito sa IMG? Right? So, hindi kami life insurance na at di rin kami networking. So, para kami, ano kami? Organization to educate Filipinos about financial literacy. So, nag-a-assist kami na matulungan yung mga Pinoy about financial security through financial education. So, ito yung ginagawa namin dito. Alright? So, alam nyo, sa lahat ng mga malalaking company dito sa Philippines, may mga mission, right? So, si IMG meron ding mission. Ang mission namin is to help create wealth for families, no family left behind. So, meron din kaming belief. Our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information. So, sabi nga nila, ang kamangmangan po ay isang sanhi ng kahirapan. So, kahit OFW ka man, kahit businessman, kahit doctor, seafarers, pag wala kayong financial literacy, ang kikitain nyo ay dadaan lamang sa ating mga palad. Tama po ba? So tama, right? So minsan din naman ang sobrang talino ay hadlang din sa about sa pagsa-success kasi hindi uma-attend sa mga seminars, right? Kasi sabi nila, acne daw. So alam niyo po ba yung acne? Alam ko na yan. So alam mga matatalino kasi sasabihin, hindi na ako ma-attend kasi alam ko na yan. So, sila yung mga acne. Right? Kaya hindi sila uma-attend. So, this is, sabi nga ni Brother Bo Sanchez, isa siya sa ating mentor dito sa IMG. Kung kilala niyo siya, author siya ng The Feast at saka Kirigma before, right? So, sabi niya, I have a lot of friends na mababait, madasalin, magagaling at matatalino. Pero, baon sa utang and struggle financially kasi hindi sila naturuan ng financial education. Right? So, ito pala yung part ng aming Financial Global Literacy Campaign to financially educate 30 million Filipino families by the year 2030. So, sa ngayon, nasa 2.1 million ang nagiging financial educate na ano namin. So we will work hard for it. Kahit pandemic, ginagawa namin to para ma-educate ang mga Filipino family. So isama na natin ang sarili natin ngayon sa campaign na to. Kasi naka-attend na tayo sa webinar. Okay? So kung i-ask sa inyo yung email address ng mga nag-invite sa inyo, huwag kayong matakot na ibigay. Kasi isama namin kayo sa financial literacy campaign para meron din kayong advocacy to share the learning na natutunan nyo dito. Okay? So tuloy-tuloy tayo. Lahat, dito daw sa buhay daw natin may mga realidad. So dito naman sa IMG, meron kaming pinag-aralang mga reality. So dito tayo sa reality number 1.
When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Kahit overtime pa yan, nagpe-fail pa rin. Many smart people fail. Kahit matatalino, gaano katalino, nagpe-fail pa rin sila. Many young people fail. Siguro, itong mga batang to, nanghihingi pa rin ng mga pera sa magulang nila para pang milk tea, di ba? Many old people fail, many teachers fail, many engineers and doctors fail. Isama na natin kung sino mang mga OFW dito, nagpe-fail din tayo. Many end up retiring without enough savings. Bakit? These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Right? So, bakit nga ba? Kasi, alam niyo mga Pinoy, ang alam lang nating planuhin is yung mga party, diba? Birthday party, long weekend. Pagdating naman ng financial future, nakalimutan na nating planuhin. Bakit? Kasi we lack of financial education. So, hindi natin nakita kung gaano ka-importante yung financial education. Kaya marami sa atin na malakas kumita, pero pagtanda, pag-retire na tayo, wala tayong ipon, walang investment at passive income. So, yun ang pag-uusapan natin. So, we need to discover the secret of the wealthy. Financial independence is not a dream but a priority. So, tayong lahat gustong umasenso. Tama? Gigising ng maaga, tapos magtrabaho. So, parang nagra-rat race tayo. Ang tanong, priority ba nga natin? Right? So, tayong mga Pinoy, no offense ha, bahala, wala tayong pera, basta yung selebrasyon, bongga, di ba? Mag-fiesta, especially dito sa Cebu, mag-fiesta, bongga agad kahit walang pera, kahit mangutang, basta pakita natin sa mga tao na maganda yung party natin, right? So updated tayo sa mga gadgets, right? Harsh man siya pero totoo. So hindi pala natin priority ang mag-save, di ba? So, kailangan i-change natin yung mindset natin na yan. We can change our life by changing the way we think, right? So, dito naman tayo sa reality number 2. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Kaya tayo, pag akala natin na pang mayayaman lang, so pag may mga problemang dumarating, especially sa financial side, ang solusyon agad is mangutang. So, kaya itong mga Pinoy, gustong-gusto talaga yung loan doon, no? Loan dito, saka loan doon, right? Kaya, yun. Hindi tama, hindi po solusyon ang mangutang. So, kailangan nating pag-aralan kung ano ang ginagawa ng mga mayayaman, right? So, paano nga ba yumaman? So, we simply need to build a strong financial foundation. So, kailangan daw nating sundan lang ang financial block na to. So parang daw nagtatayo-tayo ng bahay, kailangan nating magbi-build siya from ground to up. So kailangan natin ang pundasyon muna, poste, bago yung bubong. So may nakikita na ba kayong bahay na inuna yung bubong? Di ba? Wala. So ganito din po ang ating financial foundation from down to up. So sundan lang natin to. So, sabi nga natin na same with our financial foundation, many people out there that are weak financial foundation. So, mayaman daw sila tingnan sa labas, right? Mayaman dati, pero pag nakaranas ng financial crisis, biglang bumagsak. Bakit? Hindi kasi solid yung financial foundation nila. Hindi nila sinunod tong financial block. Okay? Pero, usually kasi nating mga Pinoy, kapag may pera, alam nyo ba, pag galing tayo ng abroad, pag uwi natin, ang inuna agad natin is yung investment. Right? Bili tayo ng lupa, bahay, magandang sasakyan. Kasi nasa culture natin, pag may sasakyan daw, mayaman na. Pag maganda yung gadget, pag maganda yung mga appliances, mayaman na. So, pero hindi naman masama yung mag-invest, no? Pero, importante kasi, before tayo mag-invest, kailangan na tayong sundan natin to. Example, itong emergency fund. Bago tayo mag-invest, kailangan meron tayong emergency fund.
Kasi pag panahon may crisis tulad ngayon, may pandemic, di ba? So, kung wala tayong emergency fund, ang mangyayari, itong mga investment natin, anong mangyayari? Ibenta natin para meron tayong makain kasi wala tayong emergency fund. Meron akong kakilala, seaman siya. Marami siyang nabiling lupain. Tapos, ngayon, umuwi kasi pandemic. Hindi nakasakay ulit. So, wala na silang budget sa pag-araw-araw na kakainin. So, ano nangyari? Ibinenta na yung mga lupang na-invest. So, ito pala, kailangan pala talaga sundin lang natin to. So, alam nyo ba? Tanong, ano ang pinaka masakit sa pamilya na emergency? Kung ang isang family member, especially yung breadwinner, is magkakasakit ng critical illnesses, right? So, kailangan pala kaya inuna natin yung healthcare. Kasi useless yung effort natin pag inuna natin yung investment. Mabibenta din natin ito pag wala tayong mga healthcare na to. So, ito palang una, isang healthcare. Unahin natin yung healthcare. Bakit siyang first? Bakit siya yung foundation? Kasi bawal nga daw magkasakit, right? Pag walang pampagamot sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, siguradong mamamatay tayo. So meron palang dalawang klase ng healthcare. Yung short-term healthcare saka long-term healthcare. So unahin natin yung short-term healthcare. So ito daw short-term healthcare when we still working. Ito daw yung habang nagtatrabaho pa tayo, ito yung binibigay ng mga company natin na HMO. Right? Pero, as per the name itself, pang short-term lang siya. For example, nag-retire ka na, nag-resign ka na terminate tayo, hindi mo madadala yung short-term healthcare na yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa company mo na ang tagal-tagal ko na sa inyo, bigay mo na sa akin yung short-term healthcare ko. So, hindi po pwede yan. Ito yung tinatawag din dyan sa Dubai, sa UAE na ang ating health card. Pero pag umuwi na tayo dito, hindi na natin madadala yan. Kaya habang nagtatrabaho pa tayo, habang bata pa tayo, kailangan nating pag-ipunin ang long-term healthcare. So yun ang isa-suggest ko sa inyo ngayon. Kasi alam nyo, based on the statistics, meron lang daw 1% ng mga Pinoy na may long-term healthcare. So napakalungkot, di ba? So yun ang sabi ko, habang productive tayo, kailangan natin pag-ipunin natin yung long-term healthcare natin. Kasi sa oras na tumanda tayo, maging senior citizen tayo, yon meron na tayong pangpagamot sa hospital. Kasi alam nyo, pag tumanda na tayo, maging senior citizen na tayo, wala na tayong trabaho, doon na lumalabas ang mga sakit natin. Hindi tulad ng mga bata pa tayo, nagtatrabaho pa tayo, cover pa tayo ng short-term healthcare, ang lumalabas lang ng mga sakit is yung pwede lang gamutin ng mga efficacent oil saka Vicks Vaporub, di ba? Tama, right? So, ito, pag may long-term healthcare ka, pag tinakbo tayo sa ospital, pag tinakbo tayo kay St. Luke's, may pampabayad tayo. Pero pag just in case naman, na hindi tayo naagapan sa ospital, hindi tayo naagapan ni St. Luke's, dumiretso tayo ni St. Peter, ni San Pedro sa langit, di ba? Kasi ang bait-bait mo daw, kaya kinuha ka na ni Lord. So, kailangan natin may protection tayo. Ito yung pangalawang building block. Protection or life insurance. So, kung sino yung hindi nakakaano ng life insurance saka long-term healthcare, yung long-term healthcare po, ito po pag nagkasakit tayo, na hospital tayo. Yung life insurance naman, if pag namatay na tayo. May maiwan natin sa ating pamilya. Yan ang tinatawag natin income replacement. So, pag kinuha tayo ni Lord, ito yung save sa ating pamilya na makakain sila. Kasi daw, our family has to live after we die. So, hindi naman sila pwedeng hindi kumain pag namatay tayo, di ba? Hindi rin pwede nating sabihin sa school ng mga anak natin na pwede ba, stop na yung tuition fee pag nawala tayo. Hindi pwede yon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila. Pag may life insurance, tuloy-tuloy pa rin. Right? So, hindi sila magugutom. So,
Sabi ng iba, meron na daw silang memorial plan. Okay, maganda naman yung memorial plan, right? Pero hanggang libing lang yun. Hanggang libing, after ng libing, ano ang kakainin ng iyong pamilya? So, life insurance pala ang magpapakain nila kung wala na tayo. So, kaya nasa pangalawang block siya. So, dito naman tayo sa debt management. Okay? So, itong debt management, ito yung sinasabi nilang utang. Kailangan nating i-zero ang mga utang natin as soon as possible kasi masarap daw matulog pag wala tayong iniisip na utang na babayaran. So, tama po ba? Right? Tapos, alam nyo ba, ang utang ay nagdodoble. Right? So, every year, nagdodoble yan. Okay? So, dito tayo sa emergency fund. Itong sinabi ko kanina na kailangan nating unahin bago mag-investment. Ang tanong, sa buhay ba natin, may mga emergency bang dumarating? Siyempre, lagi, di ba? Ang tanong, kung may fund ba tayo? Yun ang tanong. So, maraming emergency dumarating, wala namang fund. So, anong gagawin? So, it's either i-withdraw nga yung investment, kung may investment man, kung walang investment, pinaka-worst, mangungutang na naman. So, kaya ang daming mga Pinoy na nababaon talaga sa utang kasi walang emergency fund, right? So, ngayon, magkano ba daw ang kailangan ng emergency fund? Sabi sa book is we need to save 3 to 6 months worth of our income or our monthly expenses. So, example, yung monthly income natin is 20,000 per month. So, magkano ang kailangan? 3 to 6 months. Kailangan pala natin mag-ipon sa emergency fund ng 60,000 to 120,000 pesos para pag may emergency, mawalan tayo ng trabaho, katulad ngayon, may pandemic, meron tayong gagastusin in the next 3 to 6 months. So, hindi na natin kailangang i-withdraw yung mga savings tayo. Kung meron, mga investment, ibenta, kung meron, kung wala naman, hindi na tayo kailangan mangutang para lang may panggastos. So, klaro po. So, yan, sundan lang natin to. Ang importante, di ba? Yung healthcare and protection. So, in example, if we get sick, meron tayong healthcare, right? Kung kunin naman tayo ni Lord, meron tayong protection. Okay? So, yun. So, sunod, pinaka-last is yung investment, right? So, ito yung tinatawag na money is working for us. So, ito yung magpaparetire sa atin 10, 15, 20 years from now. Ngayon kasi, wala pa tayong savings, wala pa tayong investment. So, anong choice? Walang ibang choice kundi magtrabaho, right? We work hard for the money. So, kailangan pala graduate na tayo dyan. So, para 10 years, 20 years from now, meron na tayong savings at passive income. So, yun. Susundan pala natin to. So, pag nasunod natin to, kahit may mga bagyo, kahit may mga earthquake, mga lindol, pwede tayong mangyanig pero hindi tayo magigiba. Okay? Tama po ba? Alright. So, pag-usapan naman natin ngayon yung ibang concept dito sa libro. Ito yung tinatawag na X-curve concept. So, iba to sa mga ex nyo na sinaktan kayo. So, kalimutan muna natin yun. Dito tayo sa magandang concept. Ito yung life-changing concept. So, according to this concept, there are two lines na nag-cross. So, one line going up and one line going down. So, ito daw one line going up, ito daw yung money line natin or ito yung law of building wealth. Right? So, ito namang line going down, this is the responsibility line natin, mga responsibilidad daw sa buhay na dapat daw din ibababa to over time. Right? So, ngayon, in other words, the more money you have, the less responsibility you have. Kasi pag umaakyat, may mga pera ka, paakyat, itong responsibility, bumababa siya. Ngayon, ang tanong, meron pala tayong timeline dito. Sa bata pa tayo hanggang pagtanda natin. Kasi daw, habang bata pa tayo, maliit pa daw yung mga natin, mga savings natin. Especially, wala pa nga tayong savings, di ba? Kasi nagsisimula pa lang tayo magtrabaho. Nagsisimula pa nga tayo nagkapamilya, right? Pero alam nyo,
kahit bata pa tayo, kahit single or may sidecar tayo, may mga responsibility po na napakataas. Bakit may mga responsibility na po tayo? Kasi alam niyo yung kultura ng mga Pinoy, yung tinatawag nating sandwich generation. Sabi daw, after tayong graduate, magtrabaho na talaga tayo agad kasi automatic, ikaw yung magpapaaral sa mga kapatid mo at magsusuporta sa parents mo, di ba? Actually, hindi naman malino, hindi naman masama. Pero, supposed to be, parang kailangan nating i-change yon. Kasi, alam niyo, kung susundin natin yon, yung mga anak natin, may mga pangarap din. Meron din silang, magkakapamilya rin sila as soon. Right? So, kung ganun na may pangarap sila, kailangan pala na huwag na nila tayong isipin. So, simula ngayon pala, kailangan i-change natin yung mindset na yan. Tapos, mag-save tayo para sa future natin. Para hindi tayo iisipin sa mga anak natin, right? So, para malisan daw ang responsibility, anong gagawin? Mag-save saka mag-invest. At tapos, kailangan kung kulang yung pera natin na sa savings natin at saka investment natin, kailangan daw natin magkaroon ng multiple sources of income. Right? So, pag meron na tayong mga multiple sources of income, by default, bababa talaga tong responsibilidad natin. Okay? So, yan. Gustong-gusto man natin na iakyat yung mga wealth natin. Pero sa buhay daw natin, may mga what if, may mga uncertainties, right? So, ano yung mga what if na yan? Okay, so what if we die too soon? Paano daw pag kinuha na tayo ni Lord? Kasi ang bait-bait natin daw. Right? So, posible ba yan? Siyempre naman, anytime. So, kahit bukas, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam, hindi tayo sure kung anong mangyayari kinabukasan. So, posible pala, may problema ba tayo dito? Siyempre, kung tayo naman ang mamamatay, wala tayong problema kasi namayapa na nga, di ba? Rest in peace. So, sino palang may problema? Ang pamilya natin. Who will take care of them, right? Pag nawala tayo, especially pag tayo yung breadwinner, so, anong kakainin lang sa pamilya natin kung mawala tayo, right? So, ang solution pala is life insurance. Okay? So, excuse po. Okay, so dito naman tayo sa pangalawang what if. Ito yung kabaliktaran. What if we live too long? So, maganda ba siya kung hahaba yung buhay natin? Siyempre, maganda, no? Matatuwa tayo, hahaba yung buhay natin. Kung meron tayong savings saka investment. So, ang problema, kung wala tayong savings saka investment, ang tanong, who will take care of us? Right? So, sino mag-aalaga sa atin kung wala tayong investment? Sino mag-aalaga sa atin kung wala tayong savings? So, tanong, baka pagpasapasahan lang tayo sa ating mga anak at kapamilya, di ba? So, meron tayong dalawang scenario pagtanda natin. Yung una is either we become an asset or a liability. Okay? So, pag successful tayo, pag may mga na-build natin yung wealth natin, malaki yung ipon natin, may mga investment tayo, ano tayo? Asset or responsibility? Siyempre, asset tayo, di ba? Pag-aagawan tayo ng ating mga anak at ating mga apo. Pero what if pag wala tayong ipon, pag wala tayong pera pagtanda natin, or kunti man lang kung meron, walang investment pagdating ng panahon. Asset tayo or liability? Siyempre, magiging liability tayo, right? So, pwede tayong pagpasapasahan ng mga anak natin. So, tawag dito, tawag doon, kuya, pwede bang dyan muna si tatay kasi walang-wala kami ngayon. So, gusto niyo ba yan o hindi? Right. So, ang tanong, anong gusto niyo pagtandaan niyo? Magiging asset kayo or liability? Okay, so, para malaman ko kung may nakikinig sa akin, ang lagay naman sa chat box kung anong gusto niyo pagtandaan niyo.
Asset or liability? Okay, so may nakikinig ba or baka natutulog lang? Okay, tingnan natin. Okay, asset. Asset. Alright, so thank you po. Asset, syempre asset, right? So gusto natin pagdating ng panahon, kahit uugod-ugod na tayo, kahit amoy lupa pa tayo, paborito tayo i-hug, i-kiss, i-bless ng mga apo natin. Kasi bawat kiss nila, may pabaon tayong 3,000, 5,000 kasi marami na tayong pera, di ba? So kahit saan tayo mapunta, aambunan talaga sila ng grasya. So, ang tanong, paano tayo maging asset pagdating ng panahon? Kasi ngayon pa lang, sabi ko, pabalik-balik, kailangan nating mag-save saka mag-invest, right? So, kailangan nating pataasin tong money line na to para pagdating ng panahon, sapat na yung investment natin at huwag nating kalimutan pala na meron tayong kailangan nating yung long-term healthcare, di ba? Kasi pag tanda natin, doon na lalabas yung mga sakit natin, may pambayad tayo sa hospital pag nagkasakit tayo, right? So, investment, saka long-term healthcare. So, in case we die too soon, dapat may protection or life insurance. So, what if we live too long? Itong investment, saka long-term healthcare. So, marami ba tayong natutunan ngayon? Marami na ba? So, sabi natin kanina, para mayakyat natin yung money line, kailangan natin mag-ipon. Actually, marami naman talagang mga Pinoy na gusto talagang makapag-ipon kahit kami before, no? Gusto talaga namin makapag-ipon, pero bakit anong gawin namin? Hindi kami makapag-ipon-ipon before namin na-meet tong si IMG. So, kasi ginagawa pala namin before is yun nga, I've been working hard for all my life, but I wasn't able to save anything. Where did my money go? Kung saan nga? Saan napunta? Kasi ang ginagawa namin is itong wrong saving formula. Baka ito din yung ginagawa nyo. Okay, so sahod. Pagkatapos ng sahod, expenses agad. Okay? Ano to expenses na to? Bayad dito, bayad doon. Bili dito, bili doon. Okay? Ano nangyari? May savings ba? Wala. Okay, negative pa nga, di ba? Kung sabi daw, kung sino rito nakaabot sa Coke, sakto. Sabi daw, yung sahod natin para daw Coke. Kung hindi, sakto, zero daw, di ba? So, dito pala napupunta lahat. Right? Bayad sa Meralco, PLDT, Smart, Ayala Malls. Kung nagugutom tayo kay Jollibee, kung naantok tayo or pampatunaw kay Jollibee, magpunta tayo ng Starbucks. May nakalimutan pa nga ako dito. Meron pala tayong Shopee, saka Lazada, di ba? Kabago-bago lang, 11-11, 12-12, 10-10, di ba? Baka doon lang naubos. Right? So, ang tanong, mayaman ba itong mga company na to or mahirap? Siyempre, napakayaman, di ba? Tayo, mayaman o mayabang? Siyempre, joke lang ha. So, payaman tayo, payaman. So, siyempre, sino nagkandahirap sa mga sahod, sa mga perang ginagastos natin sa kanila? Di ba tayo? So, pag nagkasakit tayo, may problema tayo sa pera, tutulong ba itong mga company na to o hindi? Siyempre, siguro, hindi talaga, di ba? So, anong dapat gawin? Huwag natin iubos lahat mga pera natin sa kanila. Kailangan maglaan tayo sa sarili natin. Kailangan natin matutunan ang correct saving formula, which is kabaliktaran. Itong income minus savings equals expenses. So, kailangan pala natin unahin yung savings natin bago na yung expenses. Kailangan i-pay yourself first, right? Kasi iba kasi yung mindset natin dati. Yung sabing pay yourself first, pag nagkasahod, punta agad ng mall, daming sale, tayo nagkakandahirap sa sahod na to. Kailangan bayaran natin sarili natin. Bili tayo ng bag, bili tayo ng gadget, bili tayo ng sapatos, di ba? Hindi po tama yon. Ang pay yourself na sinasabi ko is pay yourself for the future mo. Right? Pay yourself para pang future. Para pang retirement, meron kang makukuha, madudukot. Right? So, dito sa IMG, meron kaming better saving formula. Sabi nga ni Uncle Warren Buffett,
do not save the what is left after spending, but spend what is left after saving. So ito yung better saving formula, which is prosperity formula. Ito yung tinatawag naming 10-20-70 formula. Okay. So after pala yung income, sahod, kailangan natin yung tithing. Kahit anong religion tayo, kailangan natin ilaan yung 10% para ibalik natin sa Panginoon. Kasi lahat naman na meron tayo is galing talaga sa Kanya. Di ba? So, kung hindi natin kaya yung 10%, unti-unti lang natin, 5% muna, di ba? So, after nun is yung savings natin na 20%. Right? So, after nun, yung 70%, bahala na kayo. Expenses, saka lifestyle nyo. Yun, di ba? Pero, yun nga, pay God's first, pay yourself first, second, then remaining 70% ipagkasyahin natin sa expenses at sa lifestyle. May nagtanong sa akin, Jason, kulang na kulang yung 70% sa sahod ko, sa lifestyle ko. Okay. So, ang sagot, check mo muna yung lifestyle mo. Or, unahin mo muna yung life mo, bago na yung style mo. Baka nag-araw-araw kang Starbucks, di ba? Tanggalin mo muna yun. Unahin mo muna yung life. Unahin muna natin yung needs. Saka na yung wants, di ba? Tama ako, di ba? So, how are we doing so far? So, example lang to, 10 years ka nang nagtatrabaho. Every year, meron kang 300,000. So, supposed to be, meron sana kang 3 million. So, ngayon, sana yung nangyari ang 3 million mo, but wala ka pa rin savings. So, hindi pala, it is not what you earn that counts, it's what you keep. So, hindi pala sa gaano kalaki ang pera mo, doon ka na matatawag na successful. So, ang ano pala is, kung magkano yung na-save mo. So, may mga iba nga dyan liit-liit ng sahod, but may nasa-save. So, depende talaga yan sa iyo. Depende talaga yan sa disiplina. Right? So, hindi gaano kalaki, kahit 1 million pa yung sahod mo, kung hindi ka marunong, mawawala talaga yan. Wala kang masisave. Kasi, alam mo, kultura ng Pinoy, kultura ng tao pala, huwag natin i-generalize sa Pinoy. Pag lumalaki yung sahod natin, lumalaki na rin yung gastusin natin kasi, lumaki ng sahod ko. Kaya ko nang kumain ng ganito. Kaya ko nang bilhin ng ganyan. Right? So, huwag ganun. Right? Baguhin natin yung mindset natin. So, ngayon, meron akong ituturong punta na tayo ng about investment, right? Kung sino dito mga na-invite, gustong-gusto ng investment, okay, start na tayo. Ito yung tinatawag na Rule of 72. So, ang nagturo nito is yung lolo ko, baka lolo niyo rin, si Albert Einstein. So, kilala niyo siguro, no? So, ang concept na to is 72 daw is the constant number divided by interest rate ng investment mo, kung saan mo nilagay yung pera mo, equals number of years for your money to double. So, ilang taon daw magdodoble yung pera mo, depende pala yan sa interest rate ng investment vehicle mo. So, kasi yung 72 is constant number. Okay? So, yan. Ito yung tatawag na compounding interest, no? So, tanong, saan ba common nilalagay yung pera natin para sa savings? Usually yung mga Pinoy, saan common ilalagay yung savings natin? Okay, paano naman sa chat box kung may nakikinig? Kung saan? Right, sino ba? Sino? Okay, sa bangko, tama po. Sa bangko. Right, sa bangko ang usually, no? Usually ang common na nilalagyan. Okay. So magtanong ko, magkano ang interest rate sa bangko per year? Right? Magkano yung interest sa bank? Okay. Kung may mga alam, may mga taga-bangko dito or mga kakilala na may taga-bangko, patanong kung magkano yung mga savings account nyo or mga ATM nyo. Magkano ang interest? Okay, so hindi ko mabuksan yung nag-chat. Okay, meron ba? 0.25% daw. Pero malapit na. Pero magkano, di ba? Ang exact na last na nalaman ko is 0.125.
Okay? Medyo napakaliit, di ba? Sa isang taon, ang matutulan pala ng pera no is 0.125. Okay, pero okay lang. I-ano natin yan. I-ano sa Rule of 72. So example, naglagay tayo sa bangko ng 10,000 pesos. Okay, so apply natin yung Rule of 72. Pero kasi mahirapan tayo sa 0.125 na yon or 0.25. Gawin na lang nating 1%. Okay? 1% para fair. Para madali. So, apply natin. 72 divided by 1 equals 72 years. Oh, parang ang taas, ang haba. 72 years po, magdodoble yung pera mo sa 1% sa bangko. Tapos, so after 72 years is 20,000 na yung 10,000 mo. So, mabagal ba siya or napakabagal? Siyempre, napakabagal, no? Example natin yung age natin. 30 years old daw tayo naglagay sa bangko ng 10,000. So, after 72 years, ilan na yung edad natin na magiging 20,000 na yung pera natin? 102 years old na. So, buhay pa kaya tayo noon? Kung buhay man tayo, yung 20,000 natin is mababa na po yung value kasi sa inflation. Every year po, nag-i-increase yung price ng mga bilihin, right? So, hindi naman ako against sa bangko, no? Pero, maganda siya kasi safe siya. Pwede mong lagyan sa mga short term lang. Mga short term goal mo. Example, yung sa emergency fund, pwede mong ilagay dyan. Pero for retirement, for future mo, parang mahirap. So, tuturuan ko kayo kung saan. Okay? So, punta tayo sa example number 2. Okay, meron daw 4%. So, medyo tumaas. O, meron ba dyan? O, meron po. 4%, example natin yung mga stock bond, mga bond fund bond fund, saka mga time deposit sa bangko, 4%, paglagay natin. May mga bangko daw na matataas yung mga percentage, mga Royal Bank, 4%, okay. Try natin. Okay, ano natin si Sir Bryant, okay. Sabi ni Sir Bryant, okay, meron akong 100,000. Medyo malaki yung 4% ah. So ilagay ko doon. So i-apply natin yung rule of 72 ni Albert Einstein. 72 divided by 4 equals 18. So every 18 years daw magdodoble yung pera ni Sir Bryant. So ilagay niya by the age of 29 yung 100,000. So after 18 years, nag-edad siya ng 47, nagiging 200,000. So pinabayaan niya. Sabi niya, okay, by the age of 65, after 18 years ulit, para madoble yung 200,000 kasi compounding interest, nagiging 400,000. So tuwang-tuwa naman si Sir Bryant, no? Kasi nagiging 400,000 pagdating ng 65 years old niya. Meron siyang 400,000 tapos binigyan pa siya ng mga kalendaryo, saka payong ng bangko. So tuwang-tuwa siya. So iniwan niya. So hindi niya alam na ang bangko pala hindi lang nilagay sa vault kundi nilagay sa ibang investment vehicle. So di yun nagiging 12%. So nilagay niya sa mutual fund, yan ang pag-usapan natin mamaya, sa stock market, saka real estate, saka pinapautang. Tapos yung interest rate pala is 12%. So, i-apply natin. 72 divided by 12 equals 6 years. So, every 6 years, nagdodoble yung pera ni Sir Bryant sa nilagyan ng bangko. So, pagdating ng 65 years old, kinuha ni Sir Bryant yung 400,000 niya kasi yun ang kasunduan nila. Magkano ang naiwan sa bangko? Kasi tumubo pala yung 100,000, nagiging 6.4 million. So, kinuha yung 400,000, magkano ang tubo? 6 million. Right? So, parang napaka-unfair ah. Hindi po unfair kasi yun naman talagang kasunduan nyo. 400,000, di ba? So, yun ang patutunan natin ngayon, right? So, it's a very big difference pala because we didn't understand how money works. Kaya pala, lack of financial education or financial ignorance will cost you millions of money in the future. So, anong moral lesson ito? People don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they let money work for them. So, kung alam lang natin palang patakbuhin tong pera natin, tayo sana yung
magkaroon ng 6.4 million. Pero pag-usapan natin yan, hindi pa naman huli ang panahon, right? So, pag-usapan natin kung paano ang mutual funds, how mutual funds work. So, ano nga ba yung mutual funds? So, ano mo, based on statistics, there are 3% of Filipinos are investors of mutual funds. So, sana yung 97%. So, sana wala dito. Kung andito man, okay, tuturuan ko kayo kung paano, right? So, yan. So, ito yung mga sikreto ng mga mayayaman na aalamin natin. So, are you learning so far? Okay. So, pag nag-invest daw kayo sa mutual funds, parang nag-ownership kayo ng shares sa mga top 30 companies. Example, Jollibee, Ayala Land, San Miguel, etc. Basta yung top 30 sa Pilipinas na company, nag-own na kayo ng shares. Tawag sa inyo, stockholder na or shareholders. So, yan. So, it allows you to earn what the wealthy are earning. Okay? So, bigyan pa yun ng, balik tayo. Ba't bumalik? Unfair din Okay. Yan. Okay. Bigyan ko yun ng tatlong senaryo. How mutual fund works. Okay? Dito sa scenario 1, bumili ka daw ng shares sa mutual fund, 10 pesos per share. Okay? So, umakyat siya. Paakyat. Kasi maganda yung economy ng Pilipinas eh. So, pamahal yung mga shares niya hanggang nagiging 20 pesos per share. So, anong tingin mo? Tumubo kayo or hindi? Siyempre, tumubo, di ba? Sa scenario 2 naman, 10 pesos per share. Tapos, biglang bumagsak yung economy ng Pilipinas, nagiging 4.50 per share na lang. Tapos, bumalik ulit hanggang bumalik siya sa 10 pesos per share. So, ano sa tingin nyo? Lugi kayo or panalo or break even lang? Parang tabla. Okay? So, parang tabla. Sa tingin natin, no? Tabla siya. Sa scenario 3, 10 pesos per share, bumaba siya kasi bumagsak ng economy ng Pilipinas, especially baka ngayon, yung pandemic, bumagsak, nagiging 1 peso per share na lang. Tapos, paakyat na tayo, paakyat. So, 450 hanggang 450 na lang. Ano sa tingin mo? Lugi tayo or panalo? Sa tingin siguro natin, no, is parang lugi, no? Pero sa totoo lang, no, ang tanong, saan dito? Sa scenario 1, kita-kita naman na paakyat siya. So, panalo tayo. Sa scenario 2, pag alam nyo lang laruin yung pera mo, pag alam nyo lang, ano ang ginagawa mo sa mutual fund, mas malaki ang kikitain mo sa scenario 2 kaysa sa scenario 1. Ang pinakalupit is yung sa scenario 3. Ito daw ang pinakamalaking kinikita sa dalawa. So, ito yung pinakamalaki. So, paano nangyari yon? So, kung gusto niyo malaman, itanong niyo sa nag-invite sa inyo sa webinar na to kasi meron tayong ibang workshop about mutual funds. Okay? So, sila yung mag-i-instruct sa inyo kung paano. Okay? So, diretso tayo sa pangalawang example. Ito naman ang pangalawang example is ibang company ng mutual fund. Ito ang tinatawag na Phil Equity Fund. Okay? So, sabi dito sa Phil Equity Fund, noong 1995 daw is yung per share niya is 1.1 peso per share. So, alam nyo, noong July 12, 2019, magkano? 39.9 per share na. So, ang taas, ang laki ng tinaas, di ba? So, parang sa 24 per years, 142% per year ang tubo, ang percentage, di ba? So example, naglagay ka ng 5,000 noong 1995. Kasi parang may nagsabi sa'yo, maglagay ka ng stock dito, 5,000, meron kang 5,000, ilagay mo. Tapos kinalimutan mo na, hindi ka na nagdagdag. Tapos naalala mo noong 2019 kasi nagka-problema ka ng pera, sabihin mo, meron akong mutual fund pala na investment, 5,000. Okay, matingnan nga magkano. So magkano ba ang nakuha mo? 179,882. Wow, ang laki, di ba? What if nagdagdag ka every month? Baka milyon na to. Right? So ganun ang mutual fund magtrabaho, right?
So, example, sabi mo, ay, ngayong pandemic, baka bumaba, baka lalugi tayo. O, tingnan natin. September 11, pandemic na to, di ba? 2020. 29.34 per share. Bumaba siya, pero hindi naman ganun kababa. So, magkano pa rin nakukuha mo? 132,234, right? So, pag ano lang ka lang pala, for retirement mo, lagay mo na sa mutual fund, di ba? Kasi tataas talaga siya in a long run. Okay? So, dito na tayo sa IMG. So, how we become wealthy in IMG. Meron daw 3 ways how to become wealthy. First is education. We provide the financial knowledge. We provide the financial knowledge. So, parang tuturuan tayo, right? Sa financial education. So, matuto tayong mag-save, matuto tayong mag-invest, matuto tayong mag-invest sa mutual funds, stock market, real estate, saka insurance. Tapos, pangalawa is yung execution. So, may access tayo sa mga products, saka benefits. So, kailangan nang nating i-execute ang knowledge nating natutunan. Bakit daw? Sabi ni Brother Bo Sanchez, education without execution is useless. So, para lang daw, nanonood lang tayo ng TV, na-entertain tayo, di ba? Pero pag hindi natin execute, parang wala lang, di ba? So, pangatlo is entrepreneurship. So, sa IMG, binigyan ka na ng business dito. So, pwede na tayong mag-build ng career saka business, right? So, yan. Sa IMG daw is membership platform. So, lahat naman siguro ng mga malalaking company dito sa Pilipinas, no? By membership platform na. Example, yung SM, di ba? May SM Advantage, yung SNR, yung Landers, di ba? Petron, lahat-lahat na. Check nyo lahat ng mga big companies by membership platform. Bakit? Kasi pag member ka, may discount ka, makakapasok ka sa store nila kasi kung hindi ka member, hindi ka makapasok. Ganun din ang IMG. So pati nga airlines, 'di ba? By membership din yung Cebu Pacific may Get Go Club, yung Philippine Airlines may Mabuhay Miles, pati yung Emirates Airlines, 'di ba? May Emirates Skyward. So lahat. So ganun din ang IMG. So IMG kasi if you want to become wealthy, syempre IMG na tayo, 'di ba? So actually, we don't earn anything something to be a member because we're not networking company. So yun lang po, klaro lang. Ha? So nag-assist lang kami na we build your financial education. So parang nag-educate lang kami. So actually, meron kami mga partner companies pa doon. Okay? So, yan. Action steps lang daw. So paano ang first action step? Magpa-member lang tayo sa IMG. So magkano bang membership sa IMG? So sabihin ko na lang, no? Ang membership ng IMG, kung sa Pilipinas tayo, is 5,500 pesos lang. Pero kung nasa ibang bansa tayo, OFW tayo, medyo mataas siya kasi may ibang benefits, may dagdag na benefits siya, right? So, ngayon, pag-usapan natin yung mga benefits ng IMG. Napakarami, di ba? Before, ano siya? 10 lang daw nag-start ang IMG. Hanggang sa time namin, last year, is 36 lang. Alam nyo magkano na ngayon? Ilan na ngayon? 48 benefits na siya. And counting pa, baka madagdagan pa next year, di ba? So, unahin natin yung benefit number 1, free ebook. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Nasa libro na to. Lahat ng mga tinuturo ko andito sa libro. So, pwede ka nang may access sa ebook na to once member ka na, di ba? Tapos number 2 is free ebook financial workbook. So, ito yung mga workshops niya. 1, 2, 3, 4, 5. Kung gusto mo magka-workshop ng debt management, building your financial foundation, about investment, retirement planning, saka building business financial industry. So, itong lahat ng workshop na to, kahit araw-arawin mo, free po, libre, pag IMG member ka. Kasi sa labas po, napakamahal, di ba? So, yan. Tapos, alam nyo ba, ang nag-train naman nito is hindi naman basta-basta. Sila po ang 3 sa best financial planner sa Pilipinas at probably sila din yung 3 sa pinaka-wealthiest and most successful registered financial planners dito sa Pilipinas. Kasi sabi nga nila, kung gusto mong yumaman, magpa-coach ka sa taong mayaman na
nakarating na sa gusto mong puntahan, right? Okay, so para hindi tayo maligaw. Okay, so dito tayo sa financial check-up. Kung ang yung katawan natin may check-up, yung bulsa naman natin may check-up din. So, yun. Maganda, may gifts, no? Lahat naman may, pag Pasko, gusto-gusto natin yung gifts. Dito sa IMG, araw-araw halos may gift, di ba? So, yan. Meron kang 100,000 automatic pag member ka ng IMG na personal accident insurance. At tapos, tataas pa yan pag ginawa mo yung business. Pero, as of now, pag nag-member ka, automatic may 100,000 pesos ka ng personal accident insurance. Tapos, itong Fidelity Life, magdagdag ka na ng 500 pesos, automatic meron ka ng 50,000 life insurance. Agad sa Fidelity Life, pwede pa siyang convertible to memorial services. Okay? Tapos, kung member ka ng IMG, may 2 frames free every year sa De Los Reyes Optical. Okay? So, yan, may free consultation ka sa medical center ng Kaiser. Tapos, discounted medical services sa member saka immediate family. To, kung sino ang gusto mag-invest, pag IMG member ka, automatic investor ka na sa Soldivo. Mayroon ka ng 1,000 pesos na investment sa Soldivo Mutual Fund. So, ikaw na lang yung bahalang magdagdag. Okay? So, pinaka-minimum na dagdag niya is 500 pesos lang. So, pwede mong buwan-buwan na magdagdag dito. Okay? Automatic, meron ka ng 1,000. Okay, dito tayo sa healthcare. Healthcare products, may access ka na sa Kaiser. Ito yung sinabi kong long-term healthcare. Napakagandang healthcare. Tapos, automatic may access ka na sa most 18 ng Manila Bankers. Right? So, sabi natin kanina, yung Solid Financial Foundation po, we have 3 financial concerns, di ba? If you die too soon, may kailangan mo ng life insurance. If we live too long, kailangan mo ng investment saka long term, right? If mahirapan po tayo yung simulan yung tatlo, isa-isa, meron akong i-recommend. Ano yon? Ito yung Kaiser, di ba? So, ito yon. Kasi itong Kaiser is 3-in-1 siya. So, bigyan ko yung example. Pero yung detail nito, itanong mo lang sa nag-invite sa inyo. So, example. Kasi, ba't 3-in-1? Kasi meron na ka ng long-term healthcare, meron ka pang life insurance or protection, plus meron ka pang investment. Napakaganda, di ba? So, ito, example natin is K100 plan. Gusto mong mababa, may mababa. Kung gusto mong mataas naman, meron ding mataas. Okay? So, example lang natin is K100 plan. 20 years plan siya, pero 7 years ka lang magbabayad. So, bakit 7 years lang? Kasi itong 8 years to 28 years is parang waiting period sa investment mo. Okay? Kasi tumutubo yung pera mo every year. Right? So, sa K100 plan, may installment ka annually 58,000. Tapos yung contract price mo is 411,000. Ito yung binabayad mo lahat-lahat for 7 years. Right? So, covered ka na sa healthcare mo, sa life insurance from year 1 until may laman yung health, yung plan mo. Okay? So, ano nga ba yung mangyayari? So, ito yon. Healthcare, so example, magkasakit ka, may pambayad ka sa ospital. What if naman pag kinuha ka na ni Lord? Ano makukuha ng pamilya mo? Sa K100 plan na example natin, automatic, may 450,000 ang pamilya mo. Kung namatay ka naman sa accident, times 2 yon. So, 450 times 2 is 900,000 na, right? Tapos, ang kagandahan, mawi-waive pala tong plan na to. Once namatay tayo, pwede tong matransfer sa beneficiary mo, right? Siya na lang yung magpapatuloy hanggang mag-mature. Pero, fully paid na rin to once matransfer kasi kinukuha doon sa life insurance na ibibigay sa kanya. Okay? Kahit first year, second year ka pa lang nagbayad, pag namatay tayo, may insurance pa sila, tapos matransfer pa sa kanila. Ang hihintayin lang niya is mag-mature. Once mag-mature, magkano makukuha? Sa K100 plan, 1.1 million. So, may 3 options. Pwede mong i-withdraw lahat. Pwede mong 50% ang kunin mo. Pwede mo ring i-keep muna kasi nga bata pa tayo, may covered pa tayo sa mga insurance natin na short term, patubuin muna natin. Tapos pag age of 60, magkano na yung 1.1 mo? Nagiging 6.4 naman, di ba? So, ganun kaganda ang Kaiser. So, gusto pang
malaman pa, itanong nyo lang sa nag-invite sa inyo. Okay? So, punta tayo. So, tingnan mo. Yung Kaiser na yan is may tatlo na. Nakuha na yung tatlo. Kulang na lang is yung debt management saka yung emergency fund. So, madali na lang yun, di ba? So, kuha na yung tatlo. Yung healthcare, life insurance, saka investment. So, kung may iba, sabi, what if gusto ko ng life insurance pa? Kasi pandagdag. Kasi marami akong mga anak na pinapakain. Meron tayo niyan. Kung gusto mo lang life insurance lang na malaki yung face value na affordable sa MB Life, ito yung most 18 na may 1 million face amount, right? Kung mawala tayo, may 1 million agad yung pamilya natin. So, example, magkano? For example, 30 years old tayo, may babayaran ka lang na 5,710. So, mahal ba yan or mura? Mura lang kasi yearly siya, hindi siya monthly. Every year lang ka lang magbabayad ng 5,710. Yung first year lang, babayaran mo, mag-add ka lang ng 6,000 para sa PDF. Ito yung PDF is yung investment. May investment din siya, 6,000 plus 500 policy fee. Yan lang. Tapos kung gusto mong detail, itanong mo ulit sa nag-invite sa inyo. Alright? So sabi nga ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So yun ang sabi ni Rex Mendoza na CEO ng Rambler Financials. Okay, so dito tayo sa number 18. So gusto mo ng investment, so may free investment seminars ka. Tapos alam mo ba, pag member ka ng IMG, zero entry fee ka. Ano yung ibig sabihin ng entry fee? Pag nag-open ka ng mutual fund investment, zero entry fee. Kasi pwede ka namang dumiretso sa mga mutual fund companies na to. Pero pag hindi ka member, may bayad, may entry fee na 2 to 4%. Napakasayang naman kung maglagay ka ng 100,000, magkano na yung 4%? Sana pandagdag na yun, di ba? So, mas mabuti mag-member ka para zero entry fee, right? So, kung sino kung yung gustong mag-stock market, yung direct trading, meron naman tayo dun. Itong MyTrade. So, kung gusto nyo yung sino na yung confident na maglagay sa direct stock market, pwede rin dito sa IMG. Okay? So, kung sino yung gusto magpaganda, mayroon tayong discount sa ozone therapy. May discount tayo sa Palawan Express. Tapos, kung sino yung gusto sa kumuha ng mga non-life insurance, may discount tayo. Example, car insurance, travel insurance, iba pa mga insurance na yan. Basta non-life. Okay? So, ito, napakaganda. Kung sino yung gustong bumili ng condominium sa house and lot, may discount pag IMG member tayo sa SMDC, Ayala Land, saka DMIC, right? So, dito may mga courses tayo. Kung gusto mong mag-aral ulit, may discount tayo pag IMG member, okay? So, Everest Memorial Services, ito yung pag ang wedding, may wedding planner. Dito sa memorial, may memorial planner din. So, ito yung Everest. Pag member ka, kung may namatay sa pamilya mo or ikaw, tawagan mo ng Everest, sila yung bahala sa mga services na yan. Mabayaran mo lang is yung mga supplier, okay? So, auto program, napakaganda. Kung sino yung gusto bumili ng brand new car, right? So, may discount po pag IMG member. Magkanong magdi-discount? May mga member nga nakabili ng may discount of 40,000, 60,000, 80,000, hanggang 140,000. Magkano lang yung membership fee? 5,500, di ba? So, may mga nagpa-member para lang maka-discount, di ba? So, walang talo. Okay? So, be a financial industry. Own a business sa IMG. Become a financial educator on your time. Online system. Kasi ang mahal-mahal magpagawa ng website sa labas, di ba? Pero pag member ka sa may IMG, automatic, may website ka na, may online system ka na, right? Tapos, di mo magusto, makakatulong ka sa mga pamilya, sa kapamilya mo. So, achieve the income you want. Right? Then, yan. May 12 ways of making money in IMG, pero sasabihin ko lang is yung number 1 kasi kung sabihin ko lahat yan, baka abutan tayo bukas. Right? So, yung personal commission. Okay, so ito yung personal commission. Ano ang ibig sabihin ng personal commission? Ito yon. So, pag nag-join ka, nag-own ka, nag-join ka kasi gustong-gusto mo yung IMG. Gustong-gusto ko, daming mga benefits eh. Tapos gusto ko makatulong. Gusto ko rin ma-share yung mga natutunan ko. Right? Tapos, nag-own ka kasi, gusto kong protected yung family ko. Gusto ko rin yung protected yung sarili ko. Right? So, nag-own ka ng Kaiser or most 18. Okay?
So tawag sa'yo is associate. So associate, gusto mo business IMG, meron ka na agad na 20% commission. So yon. So commission, example, ang magbibigay sa'yo ng commission is yung example yung Kaiser ng Muna or mostly yung Manila Bankers, pero example natin is yung Kaiser. So 20%. Nag-share ka. Ang shineran mo is 1 person a week, so 4 persons per month. So yung person na shineran mo, kumuha ng Kaiser, so 30,000 ang annual plan niya. Magkano ang 20% doon? 6,000, right? So apat ang tao sa isang buwan. 24,000 sa isang buwan ang naging projected commission mo. So okay lang ba or medyo okay lang, no? Pero walang ano. Pero part-time lang 'yan, di ba? Hindi naman sinabi sa inyo na mag-resign ka na agad. Part-time lang 'yan kasi apat lang 'yan eh. Ilan bang mga kaibigan natin? Ilan bang kaibigan natin sa Facebook? Ilan bang kapamilya natin? Ang dami-dami, di ba? So, example, naging senior marketing director tayo. Kasi ang daming kaibigan, di ba? Nag-join din, nag-own din. So, naging senior marketing director tayo. Magkano na yung commission natin? 47% na. Tapos yung ginagawa natin, same pa rin. Apat na tao sa isang buwan. So, ganun pa rin ang plan na kinuha nila. Magkano ang income mo, projected income mo per month is 56,400. Okay lang ba? Masaya ba tayo dyan? Siyempre, masaya, no? So, part-time lang. So, what if kung i-full force mo, tuduhin mo na? Kasi dito pala tayo kikita. So, yan kaganda ang business ng IMG. Right? So, pwede ka rin mag-travel sa ibang bansa. By conventions, cruises, vacations. Ma-recognize ka rin. So, kung sa school mo, hindi ka na-recognize. Kung sa trabaho mo, hindi ka na-recognize. Dito sa IMG, i-recognize po kayo. Okay? So, ito yung sinabi kong portal. Pag member ka ng IMG, bibigyan ka ng portal. Ito yung dashboard. Yung dashboard po, makikita mo dito lahat ng mga benefits ng IMG, yung mutual funds mo na investment, makikita mo rin dito kung ilan na yung share mo. Right? Tapos, lahat. Yung Kaiser, nandito rin. Okay? So, yung IMG pala is parang one-stop shop. Parang SM, di ba? Yung SM, yung kanta ng SM, di ba? There's, we got it all for you. Sa IMG naman, we got it all in IMG about financial. So, yan, ang daming partner ng IMG. Andito na lahat, di ba? Healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance. Ang in-example ko lang kanina is yung Kaiser lang, di ba? Sa commission. What if ito? Yung ibang mga, real estate. So, magka-discount tayo, di ba? Pwede naman tayong, kung may mga kaibigan tayong gustong kumuha, syempre, mapupunta sa'yo yung parang sa ahente sana. Okay, so, ganun ka ano ng IMG. One-stop shop lang siya. Right? So, anong gagawin natin? So, andito na lahat, di ba? Healthcare protection, may Kaiser, may life insurance, may MB Life, pay off your debt, meron din pag mag-business tayo ng IMG, emergency fund, dito din, pwede natin kunin din, investment. Sa Kaiser may investment, di ba? Sa MB Life meron din, di ba? Mutual fund, syempre. Saka direct stock market, may trade. Yan. Kung gusto mong increase ang cash flow, may IMG business. So, anong gagawin? Ang daming benefits, di ba? Alam niyo ba, ang mga benefits na to is more than 100,000. Okay, so action step, magpa-member na. So, yan yung sinabi ko kanina, 5,500 pag Pilipinas, pag OFW, mataas siya ng konti para may mga dagdag na benefits na sasabihin ko. Okay, so ito yung mga dagdag na benefits pag ano na tayo, IMG member na tayo. Pag sino yung mga OFW dyan, sino yung nasa abroad, pag member ka na ng IMG, bibigyan ka ng Visa card para dito ilagay yung mga commission mo. Tapos, kung sino yung nasa abroad, iba't ibang bahagi ng bansa, meron mga offices tayo doon, meron din tayong mga events doon. So, pwede na kayong sumali ng mga events, di ba? Kaya, yun. Ito pinakaganda. Mga benefits. Pag saang dako man tayo ng mundo, pag OFW tayo, pag ang code natin is international, automatic, pag nag-accident death benefit, may 500,000 yung pamilya natin. Protected na tayo, di ba? Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement, 100,000. Act of terrorism, pag namatay tayo sa
terorismo, 600,000 ang mapupunta sa pamilya natin. Pag na-murder naman tayo sa ibang bansa, 600,000. Accidental disablement benefit, ito po. Pag may mga naputulan tayo, may iba't ibang price naman yan. Tapos, yun lang, huwag lang sa gitna, no, maputol. Joke lang. So, additional feature, may repatriation services, di ba? May mga ibang bansa, napakahirap po iuwi yung mga bangkay natin. Pero sa IMG ka na member, eh, tutulungan po tayo about sa repatriation na yan. So, nakaganda, di ba? So, ano nang gagawin natin? Take action. Secure your future now. You will always have an excuse not to save or invest, no matter what your excuse is. One thing is for sure, you're going to get old next year. So, di natin namalayan. Example ngayon, 30 years old ka lang. Next click po, 40 years old ka na. Next click po, 50 years old na tayo. Ang bilis ng panahon. Next click, di natin namalayan, retired na pala tayo. So, kaya kailangan natin mag-ipon. Kasi may ipon man kayo o wala, tatanda tayo next year. Right? Ang bilis lang ng panahon. No matter what your excuses, your child will grow up and enter college and you will need money for his or her education. So, alam niyo ba sa statistics, every 8 years daw mag-i-increase yung tuition fee ng college. Pero alam niyo, kasi may college na rin ako, every year, every 2 years, nag-increase siya. Right? So, no matter what is your excuses, you will eventually retire and stop making active income. So, wala palang forever sa mundo. Hindi po forever na malakas tayo, hindi po forever na nagtrabaho tayo, hindi forever na OFW tayo, uuwi rin tayo, di ba? So, kailangan pa lang ngayon mag-ipon na tayo at mag-build na tayo sa passive income natin para 5 years, 10 years, 15 years from now. Di na kaya ng ating katawan, di na kaya na tayong magtrabaho. My money can work for us already, right? So, you have to be prepared for this kinds of situation. Be with a group who inspires you. When the members of the group save, they will also inspire you to save, right? So, kung payaman po ang palagi mong nakakausap, ganun din po ang mangyayari sa atin, right? Kung good influence sila, magiging saver ka, magiging saver, saka investor ka, tapos change to entrepreneur, right? So, kung gastador naman ang mga kasama mo palagi, siyempre, magiging gastador ka rin. Right? So, yan. So, control your future. The future is not in your hands. Wala po sa ating kamay wala po sa ibang tao pala, wala po sa ibang tao ang ating future. Kundi, nasa ating kamay. So, hindi po obligasyon ng ating gobyerno, hindi po obligasyon ng ating employer, hindi obligasyon ni Duterte ang payamanin tayo, right? So, parang DIY, uso-uso na ngayon DIY, di ba? So, do it yourself. Okay? So, become your own money manager dito sa IMG. Tuturuan po kayo dito. Okay? So, sabi nga ni Bill Gates, if you were born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Right? Hindi po pagkakamali ang silang sa mundo na tayo ay mahirap, ngunit ang manatiling dukha habang buhay ay isang pagkakamali. Right po? So, choice nyo po. It's your choice. Life is a choice. So, ano man ang sitwasyon natin ngayon, kailangan po, just make the right decision. Right? So, if you like to start saving and investing today, building your wealth today, I'm sure po, 5 years, 10 years, 15 years from now, magiging maginhawa yung buhay natin. Right? So, kailan tayo pwedeng magsimula? Kasi, sabi nila, yesterday is the best time, today is the right time, and tomorrow is the worst time. So, suggestion lang, start po today. Okay? Kasi sa akin, no, in my life, this is the best decision that I've made. Right? So, we're thankful to God that brought us here in IMG. So, ang ano ko lang, I'm encouraging you to join po at hindi kayo magsisisi sa desisyon na gagawin nyo kung gusto nyo mabago ang inyong buhay, right? So, nasa inyo po. Kasi, may kasabihan kasi, may nagsabi, change takes time daw. But, sabihin ko sa inyo, change doesn't take time. But your decision to change takes time. Right? Tama po ba? So, hopefully po, may na-learn tayo sa session tonight. So, bago tayo matapos, palike naman po ng
IMG page sa Facebook. Tapos, ito po yung last slide ko. Ito po yung mission namin. Creating wealth for families, no family left behind. So, kung may mga questions po tayo, clarifications, please keep in touch to the person who invited you in this webinar. Tapos, kung gusto niyo naman mag-start, gusto niyo mag-join, willing po silang mag-assist sa inyo. Right? So, once again, I'm Jason Arqueliano, your financial educator for this session and proud campaigner of IMG. So thank you po and good night. Okay. So salamat po. God bless. So end ko lang po ah. We are going to have our legalist planning this coming Salamat. December. Thank you. Bye-bye.